Ahoy! Kamusta mga wrap-up tips? Magandang yaman sa inyong lahat. Sa video na to magpapakanton tayo ng idea. Siguro naman by this time, marami ka nang napalood na mga video ko na keso live trade and scalp ko nagamit ang kapital, palagong pepot pang mahirap na kapital pero nananalo ng $100 pataas per day o nananalo na whatever set of amount sa loob ng maiklian lang na panahon. So na maiisip mo, meron bang special pills or special sauce paano magte-trade and scalp o paano nagte-trade and scalp si Alex Once o kung sino man po si Pilato marunong kuno, di ba? So kung titignan ngayon natin, ito yung Alex Once Pro dashboard. Kung mapapansin mo ngayon dito, kung ipagkukumpara mo the way na mag-trade and scalp ang isang average na tao all the way sa non-professional expert level na day trader, usually ang basihan batayan nila ay laging panay chart. Katulad netong nakikita mo. Laging basihan batayan lang nila yung tungkol sa chart. Everything about stochastic, MACD, RSI, MFI, ADX, volume, blah 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 blah. Na-guess nyo. Pero kung mapapansin ngayon natin dito sa Alex Once Pro Dashboard, why the fuck bakit mayroon akong ganitong klase mga measurement? How come ang dami-dami mga numero dito? Tulad yung historical data. Ano nga ba use and purpose benefits? Ba't kinakalampan na itong historical data? Na kung saan yung historical data is like the same shit na makikita mo pag nagpunta ka sa Instagram o kahit anong klaseng mga trading system platform na katulad ng TradingView. Di ba? Tulad na ito, nagpapakita dito, historical data, blah 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 blah. Tapos nakikita ngayon dito yung technical analysis na kaso sinasabi, ito yung trend, snapshot, short term and mid term, whatever shit na term na yan. Tapos kinocompute niya na automatically dito nasan yung potential support and resistance level at kung ano naging fluctuation sa loob ng MA200, 50, MA10, MA20, MA100, blah 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 blah. Tapos ito na nga, nakasunaan dito na yung mag-EMF5 pa kunyari, volatility mode, ATR, blah blah blah. Ang tanong, kung regular ka na trader, wala ka naman talang ganap na paid education na inabel kasi panay self-study lang ginagawa mo kasi pang mahirap yung style mo, masyado kang masyado kang poor, masyado kang cheapskate sa sarili mong education. How the fuck you will learn kung ano ibig sabihin ng mga pinagsasabi dito? Yung masasabi dito sa Instagram, di lalo na dito sa nakikita mong Alex Once Pro Dashboard. Sa paano mong way maintindihan para saan yan, ano ang use and purpose benefits niyan, why the fuck I have to fuck around sa mga ganyan nakikita ko, Alex Once, diba? So ngayon, sa usapang Philippine stock market o US stock market, sa araw-araw na nag-o-open ang market, may tinatawag na floor price at ceiling price. Ang ibig sabihin lamang nun, floor price and ceiling price. Na kung saan itong floor price and ceiling price connected yan sa idea ng dynamic threshold per day na transaction. Per day na gumagalaw, nag-open and close ang market. US stock market or Philippine stock market. Ang ibig sabihin lamang nun, sa loob ng isang araw na trading day, merong nakasa talagang potential na floor price, ceiling price na kanyang aakyatan at lalagpakan. Kapag nag-forex and crypto ka, walang measurement o walang limit o threshold na floor price, ceiling price. Kasi sa forex, lalo na crypto, sky's the fucking limit kung hanggang saan pwedeng lumipad ang presyo, kung hanggang saan lumagpak ang presyo, aka since walang floor price and ceiling price,
that fucking criminal activity na pump and dump shit ay common nangyayari sa forex man, lalo na sa crypto. I-versus mo mag-stock market ka kahit sang mundo. Every fucking day, may floor price and ceiling price na threshold. Wala nang pwedeng lumagpas pa sa ceiling price. Wala na pwedeng bumaon pa sa floor price. Kung magti-think inside and out of the box ka ng with or without context kasabay ng pagbabayo ng time, ang ibig sabihin dapat sa kokote mo ngayon by this time, safety net yon ng kada investor and trader. Nagsisilbing circuit breaker yan nang sa ganon hindi maging totally overpriced ang whatever shit na stock na babanata mo sa isang kabuang araw na trading day. Ipagkumpara mo yan sa forex, lalo na crypto, walang ganyang circuit breaker. Sa stock market, may tinatawag na budol-budol shit na kasintulad lang din ng pump and dump shit na kung saan bigla ang nag-i-spike ang presyo. Pero kahit mag-spike pa yan, kahit mag-pump and dump shit pa yan, hindi kayang i-beat up ang floor price, ceiling price na sinasa talaga sa araw-araw. Philippine stock market o US stock market o kahit anong market sa buong mundo, may floor price and ceiling price. So guess mo yung kakaibahan ng stock market sa forex and crypto ngayon sa idea ng nakasulat ditong floor price, ceiling price. At nagte-trade and scalp ako, day trading, di ba, ng forex crypto. Why the fuck may meron akong floor price, ceiling price? Personal kong measurement na potential na pwede lang akitan at bagsakan no matter fucking what kung mag-pump and dump siya. Gets? Sa madaling salita, sa mahabang panon, gumawa ako ng sarili kong formulation system. Diba? Kung mapapansin ngayon din natin dito, very common na to, percentage ratio ng previous at positive and negative percentage ratio dito. Para saan naman yan? Ngayon, kung wala kang proper education, tingin na, forever ka na lang mag-wonder, para saan yan? Aanuhin ko yan? Ano purpose benefits nan? Di ba? E di lalong mababaliw ka ngayon dito sa aking measurement. YX parameter. Yung floor price, ceiling price, 131. 127. Yung YX parameter, 130.67. 131.03. But iba-iba yung measurement o parang very similar. Eh, bahala ka sa buhay mo na mag-value ng time. Na keso, bakit ko naman ilalagay yan dyan nang hindi ko naman mapapakinabangan? Bakit ko ilalagay yan dyan sa may pro dashboard ko na hindi ko actual na pinagkakakitaan bilang day trader and scalper? Remember mga post ko, paulit-ulit, very redundant. Pang mayamang kapital, pang mahirap na kapital, pang palagong pepot na kapital. Tapos laging ang idea ko lang pang mag-i-scalp, pang bobo to pang tangang kita. Pero yung pang bobong kita na $10 pataas per trade, pang tangang kita na $10 per trade, eh puta, I end up in one day, more than $100 ang kita. More than 200% ang kita. Nai-guess nyo? So, kuna mo ng idea, why the fuck na may ganitong klaseng material? Why the fuck may ganyang klaseng measurement? Versus sa traditional culture na natututunan ng tao na keso para maging professional day trader, para nang sa ganun na maging consistent yung kitaan ko, pagsalsalan ko yung kaka-chart. Anak ng puta, pang finishing na lang yung chart eh. Masyado ka nang outdated na aaralin mo pa paano tumingin ng candlestick, double top, double bottom, falling wedges, rising wedges, yung peg signal, moving average. But hindi niya masyado, million times nang makikita mo sa every fucking where online yan. Pero until now, you never fucking learn. Gets nyo mga repa pips?
Akala nyo na andyan yung parang special na feels o special sauce, yung tunay mo mapagsalsalan yung chart na yan. Pero hindi mo naiintindihan, isa sa pinakamahirap sa day trading o scalping, all the way sa investing, yung disiplina. Diyan na ngayon papasok ang self-awareness. Diyan na rin ngayon papasok yung tungkol sa kitaan, yung financial literacy. Yeah. So ngayon, mapapansin ngayon natin, meron tayong ganitong klaseng measurement, tapos meron din ako historical data na ganito, na pa-horizontal versus ito, historical data niya rito na naka-vertical. At the same time, meron siyang whatever siya ng mga technical analysis dito na automatic nagko-compute, calculate kapag nagpa-fluctuate ng presyo, blah 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 blah. Nakikita natin mga support and resistance at mga moving averages na yan at kung ano nung klaseng measurement na yan, which is, kung titignan natin sa may main panel ko, malamang by this time, o kahit mula from the very start, wala kang alam dyan. Kasi all you knew is chart. Yeah? Mag-stocks forex crypto ka, everything about numbers, volume, value, amount, percentage. Tamang pag-apply, implement ng demand and supply, yung the whole logic and psychology ng demand and supply. Tapos ano pa, pagdating sa mga numero, anok na puta, basic math lang kinakailangan mo. Walang pang Einstein na math na kinakailangan gawin. Ngayon pag magcha-chart ka naman, puta, mahilig ka, Fibonacci mo mukha mo. Unang-una, hindi mo nga alam, hindi mo nga kabisado kung paano iisipin yung golden 8 ratio, the Milky Way, fucking way. Yeah. Ngayon, mapapansin ngayon natin, kapag magte-trade and scalp ako, o nagde-demonstrate ako ng whatever set ng kababohang video ko, ha? Mapapansin mo, kapag naglagay ka ako ng Fibonacci ko, tingnan mo tong Fibonacci ko. Ba't ganyan yung measurement? Di ba usually nga ang Fibonacci, ganito yung itsura? Ganito yung default setting ng Fibonacci. Ha? Ganito yung default setting. Ilagay natin sa ano to, ha? Sino ba yun? Ba't nawawala yung ano dito? Okay. I-ano natin, ha? Ilagay natin yung Fibonacci sa default setting. Ano man naman to? Ba't hindi natin makita yung ano? Ha? Parang hindi yata ako nakapag-value ng time, ha? Dapat yan, pagka-click ko lang yan dyan, makikita, ayan, okay. So ngayon, ganito yung default setting ng Fibonacci. Okay? Teka, sino ba tayo dito? O, sige, di ba? Okay, yan na. Lagay natin dyan. Ganito yung default setting ng Fibonacci. Parang rainbow. Tapos, kung titignan ngayon natin, may mga measurement yung ano, di ba? Yung mga, yung Fibonacci. 0.236, 31, 38, and everything, blah blah. Tapos all the way sa taas, may kung anong klaseng whatever set na measurement. So makikita mo, makapal, mas makapal, medyo makapal pa rin, mataba pa rin, pero pagdating dito, mga mananipis na. Tapos ito na nga, may kung anong klaseng measurement, which is, ayan, I consider pips. Tapos ito naman yung considered market price. Kung tatama sa yellow, red, pula, pink, whatever. Diba? Pero ang tanong, paano mo maintindihan ng gusto yan? Para saan nga ba yan? Ano use and purpose benefits niyan? Kung bang gagamit ka nitong Fibonacci. At kung sakaling medyo parang okay, dapat yung mandatory matutunan mo gumamit ng traditional na Fibonacci. Ang tanong, paano yung tamang application implementation yan? Baka doon pa lang sa pag-uunawa niya, nabaliw ko na eh. Pero kung mapapansin ngayon natin, yung the way I use the Fibonacci, ginagamit ko lang siya bilang tape measurement. Nasa yung hanggan ng mataas at hanggan ng mababa. And then after that, saka ako ngayon i-apply yung basic common sense logic and psychology ng demand and supply. Nababase tayo by volume. Nasa yung too much, nasa yung less. Nasa yung fair value. At the same time, yan din gagamitin mo kung nasa yung fair value versus sa buy below the price versus sa average. Na-guess yung ang kung tutusin, kung baka tape measurement. Ganyan ko lang ginagamit yan. Hindi ko kinakalang gamitin yung traditional way ng kesyo, Fibonacci, the Milky Way, Golden 8 ratio, blah blah. Dahil meron akong sariling formulation system, kagaya ng example, Alexonsen numbering and coloring technique.
Ngayon, yung Alexonsian numbering and coloring technique, halos the same shit na process ng Fibonacci. Yun nga lang, hindi katulad ng Golden 8 ratio. Sa madaling salita, mas pinadaling process na very similar sa Golden 8 ratio o sa Fibonacci. Na kung saan ako man na advanced na tao, although sa regular na tao, kayang matutunan. Kumbaga yung nalalaman kong algorithmic numbers. Tinranslate ko ito sa mas madaling maintindihan, maunawaan ng aking students sa aking masterclass man o sa mga seminar o any kind of training ko. Diba? Kasi kung ipapaliwanag ko yung some kind of similar talaga o parang process ng yun nga, Fibonacci, Golden 8 ratio, the Milky fucking way, naknang yan. Doon pa lang sa mga pinagsasabi ko, baka na-no split ka na eh. Diba? Tapos paliliwanag, tuturo. Una-una pahirap pa ituro yan. Taka, pag ituro ko, maaksayado ng pa. Samantala may ibang way na para ituro. At doon na nga babagsak yung kasama sa aking masterclass. Numbering and coloring technique na well-tested na, time-tested na, nagwo-work, gumagana. Ako mismo nagkakapera, pati mga estudyante ko nagkakapera gamit yung Alexonsian numbering and coloring technique. Kapag nakakita ka ng whatever shit na presyuhan, stocks, forex, crypto, katulad niyang 1.3084, hindi para bumasa ka ng ganyan lang. Hindi para babasahin mo, isasa talaga mo na yan yung presyo na nakikita mo ngayon. May proper way kung paano nagbabasa ng whatever shit ng mga numero. Whatever shit ng mga numero. Kagaya ng yung nakikita natin dito sa historical data. Open, high, low, close, volume, percentage, blah, blah, blah. Ano man nakikita mo mga numero, hindi para basahin mo nga talaga siya ng ganyan. Hindi para basahin mo, hindi para bilangin mo ng ganyan. May proper way. May tamang thoughts and vision and psychology. How the fuck you will read it? Gets nyo? Imagine mo na lang, gagawin ko pa yung Alexonsian Pro dashboard na pang computer, pati itong pang tablet. Kung wala naman itong saysay, kung di ko actual nagiging pera, sa pamamagitan ng trading and scalping all the way sa investing, do you fucking think gagawin ko to ng walang sense? Do you fucking think mga estudyante ko, pag-aaralan pa nila na itong mga pinagsasabi ko sa nakikita mo ngayon dito, kung hindi nila actual na nagagamit at pinagkakakitaan? Gets? So may kita ngayon natin, nahulog ang aking pen, tanginan yung hype yan. Makikita ngayon natin, ha? Makikita natin dito sa Alexonsian Pro dashboard ko. Ano ba naman ito nga na mapipindot natin dito? Makikita natin sa bandang taas. High, low, range, MA20, ratio, VWAP, blah, 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 blah. Tapos ito visualization ng close, visualization ng range, visualization ng high and low. Habang ito yung traditional chart natin na may dalawang moving average lang, MA200 at MA20. Pagdating sa mga moving averages, bahala ka sa buhay mo kung ilang moving averages na escalator ang gagamitin mo. At kung saang duration at source mo siya kukunin, kung sa OHLC, kung sa open, high, low, close, at sa kung anong klaseng duration. MA10, MA5, MA20, MA150, MA50, MA100. Kung gusto mo, 1,000. Yeah, diskarte mo na yon. So, kapag dinouble click ko dito, baka makikita ko ngayon yung nagiging flow structure ng closing value per day mula MA1 to MA20. At ganun lang din dito. Pag dinouble click ko dito, makikita ko nagiging fluctuation per day, OHLC. Magkano total difference and everything, blah, 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 blah. At ito na nga, yung structure, trend, momentum, na keso gumagawa ng higher high, higher low dito. Samantalang dito, trade range sideways, consolidation lang ng high and low. Habang makikita ngayon natin, meron tayong donut chart dito na nagsasabi, Alexonsian price frequency. Automatic na detect, predict, project o automatic niya kinocompute, calculate magkano ang aking SMA, WMA, EMA ng whatever shit na ilalagay ko dito, stocks, forex, crypto.
So ngayon, sa pamagitan ng mga chart visualization na, mas mapapadali ang aking process sa technical analysis. Kasi all I have to fucking do, pagsasalang ko na lang yung mga nakikita kong information. Na-guess nyo? Ngayon, kung mapapansin natin, import, extract, calculate, chart, delete, save, historical data, panel, tapos meron tayong, yun nga, pwedeng investagram, tapos ito yung trading view na minimize, maximize. So, mapapansin ngayon natin, meron tayong panel at meron tayong pips meter. So, kung titignan ngayon natin sa may pips meter, sinasabi na agad sa akin dito, way in the fucking advance, magkano ang naging total fluctuation. Ilang pips yun. Kung magkano yung total pips na yun versus sa magkano lang ang leftover na pips base sa current market price. Sinasabi na agad sa akin dito yung mga threshold kung saan ako magmimini, mini, mo. 25 to 100% na bounce back, na reversal. Mga porsentuhan at by volume. At sinasabi na sa akin all the way ang total gain versus sa total loss sa loob ng MA20. Sinasabi sa akin ang total gain and total loss at nagsisilbing average gain and average loss parte ng technical analysis ko sa every fucking day na mangangas ako na mag-trade and scalp. Na-guess nyo? Ilan sa mga pakanton video ko pinaliliwanag ko. If you wanna do day trading scalping, you gotta know total gain, total loss, average gain, average loss, blah 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 blah. Babalansin mo sa isip mo, balancing and sequencing ng such information. Kagaya na nakikita mo dito sa Alex Sonsa Pro Dashboard. So ngayon, makikita natin, punta tayo sa may panel. Diba? So ito yung pay panel. May sinasabi ngayon dito, yung magiging success ratio kung magiging bearish and bullish. Bukod sa may primary projection, detection, prediction, projection, o forecast. Kung magiging bearish or bullish, ito tatamaan. Sinasabi na agad sa akin yung daily projection when it comes to moving average, aka price frequency. Ito yung mga tatamaan kung uptrend or downtrend, kung magiging bearish, kung magiging bullish, blah 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 blah. At kung sakaling panalo, at kung sakaling panitalo, ang pinaggagawa ng whatever shit na nilagay kong information o historical data rito, stocks, forex, crypto, sinasabi na agad sa akin yung mga threshold, saan at saang measurement, saan, kailan, anong measurement ang kanyang pwedeng i-bounce back at i-reversal. At sinasabi na agad sa akin, way in the fucking advance, magkano differences ng MA5, ng MA20, MA7, hanggang all the way, i-analyze ko yan dito sa aking historical data. What are the differences of MA20, MA15, MA5, MA7, whatever shit na measurement. Pero syempre, sumusunod ako sa standard measurement, MA20. Gets? Ngayon, balik ulit tayo dito. So, may kita ngayon natin kung mag-bounce back, mag-reversal. Habang meron din ditong daily analytics, daily bounce back threshold. Just in case na talo, just in case na panalo, whatever. May kung anong klaseng measurement threshold na sinasabi na agad sa akin dito. Habang sinasabi na agad sa akin na way in advance, what is the potential support and resistance level. Na-guess yung idea na mag-plus back tayo dito sa may investagram. Sinasabi niya agad ng whatever shit ng mga terms and condition dito. Support and resistance at mga measurement, threshold by value at percentages ng mga moving averages at kung anong klaseng indicator katulad ng average true range shit na yan. Bollinger Bands, CCI, MFI, hululabalabalab. Gets niya? Just imagine, nagsa-self-study ka, how the fuck you will learn? Katulad ng mga pinagsasabi ko. You will need a mentor and advisor and proper education to get concrete foundation. To earn concrete foundation. Gets nyo? So, kung titignan ngayon natin dito, okay, meron din ako mga measurement na katulad ng Y-X perimeter na kasing tulad lang dito na naka-loop. Ano ibig sabihin ng Y-X perimeter na yan? Why the fuck you have to fuck around sa mga pinagsasabi ko dito sa video na to? Habang meron din tayong usapang threshold 52 weeks na measurement na very rare mong hinahanap kapag nagdi-deep research sa study ka kuno. Kasi all you knew is pagsalsalan yung traditional chart.
na in advance, hindi mo natatanto, whatever set na charting system ang gamitin mo, katulad ng Investagan o TradingView, bago pa gumuwit ng whatever set na guwit o shape o kulay o kung anumang klaseng measurement niyan, tapos na muna, natapos na muna yung transaction, saka lang guguwit yung candlestick na yan. Saka lang guguwit yung whatever set na escalator na yan. Pag natapos na yung transaction. Yan tanong, paano na nanalo yung mga traders cup? Kagaya mo, Alex Sonce. Paano naman kami nananalo? Paano ako nananalo? Diyan na ngayon babagsak yung early detection, prediction, projection. Na kung sa maraming taong failed, hindi sila marunong mag-detect, predict, project. Kaya may mga tao nag-e-end up, umaasa na lang sa copy trading. Umaasa na lang sa Alex Sonce daily forecast. Na-guess nyo? Mga ganon. Kasi mga tamad silang tao, they're not willing to fucking learn. Kasi panay pera lang agad, kitaan agad kinikita, iniisip. Na-guess nyo? So ngayon, yung mga pinagsasabi ko na yan, kunan mo ng idea. Para matanto mo at this very fucking moment, ano ang iyong namimiss. Ipagkumpara mo the way you try to trying hard na kesyo mag-self-study versus sa nakikita, naririnig mo ngayon dito. Ano ang kakaiban yung the way na nagsa-self-study ka versus ako, Alex Sonce, pinaliliwanag ko rito. Alam mo naman siguro, malaki, mahabang panahon yung aking naging history sa itong klaseng mundo. Remember, Alex Sonce, kilala, blah 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 blah, kilalang pro day trader. Nai-guess nyo? Ngayon, ano pa? May makikita ngayon tayo dito ng mga special tools. Kaya nga nakalagay, day trader scalper tools. Magsimula tayo dito sa average. So may kita ngayon natin, yung sa may stock market, kung mapapalood yung mga ilang video ko tungkol sa stock market pag magde-day trade ako doon. Ang lagi kong sinasabi, bibili sa low, malapit sa low, pulang numero. Ilang taon na yan, hanggang all the way hanggang ngayon. Kaya mag-stocks, forex, crypto tayo, panigyan niya pa rin sasabihin ko. Hindi magbabago. Kasi it doesn't fucking matter if it's too much supply and less supply. Kasi from the very start, there's no such thing as overbought and oversold. Gets nyo? So ngayon, eto, yung the way I trade and scalp sa stock market is the same process na ginagawa ko sa forex and crypto. AKA, average down. Nanggugulpi ako ng average just in case yung una kong sabit, pangalawa kong sabit, medyo fail, medyo hindi masyado maganda pagkakasabit ko. So gagawin ko, i-correct ko yung mga pagkakamali ko sa pamamagitan ng average down technicality. Pero hindi porket nakarinig ka ng average down technicality ngayon, gagayahin mo ito. No. Kailangan mo ng proper education para malaman mo ang tamang application, implementation ng average down technicality. Hindi sa lahat ng panahon na gagawin mo ang average down. Hindi sa lahat ng panahon applicable na mag-average down. Lalong hindi sa lahat ng panahon bibili sa low, malapit sa low, pulang numero ay laging applicable yun. Hindi sa lahat ng panahon. Gamit ka naman ng common sense. So sa pamagitan na ito, unang sabit, pangalawang sabit, pangatlong sabit, pang-apat na sabit, so automatic niya i-compute yan. Whatever shit mga pinaglalagay mo dyan. At the same time, ito nagsisilbing portfolio mo. Unang mo sabit, pangalawang sabit, pang-apat na sabit, magkano yung total balance mo. Kunyari geto, okay? Bahas natin $500. O kaya $1,000. Gumagamit ka ng 100 leverage. Tapos tumira ka ng 1.3010. Kunyari GBP USD. Tumira ka ng around 10 ng 50 lot. So pag pinindot natin yung calculate, eto ngayon yan. So naka 1,000 kang kapital, gamit mo 100 leverage, sa binili mong 1.3010, 50 lots, teka lang calculate natin bakit ito, 50 lots, so gawin natin, kunyari, naging market price, 130, 30.50 na, calculate natin dito. So yung 1.3010 mo, na 50 lot mo binili, is worth, magkano? $650 yun na kapital out of your total cash deposit na
$1,000. So kapag ganito ang trade mo, ganito ka position, mali ka na agad. Bakit ka mali? 1,000 lang yung capital mo eh. Tumira ka ng 50 lot. Tumira ka ng 50 lot, that's like worth magkano? 65% ng kabang capital mo. Gets? Mali ka na agad. Usually dapat 5, 10, 15, maximum 20% lang ng whatever shit na kabang capital mo ang tinataya mo. So doon na ngayon babagsak yung pagbabalance ng balance o cash deposit mo versus sa leverage na gamit mo versus sa lot size na dapat mong binibili. Lot size versus volume o unit. Yan ang mga ilang iisipin mo bilang forex trader and scalper shit. Diba? Sa 50 lot na binili mo, that's worth 650 sa 100 leverage na gamit mo. So sinasabi agad dito sa 1,000 mong kapital, sa 1,000 mo daw na kapital is worth 6.50%. 6.50%. That's like, parang mali yata ang computation dito. Kasi dapat dito, this is like considered 65%. Pero parang kinakalain double check ito. Okay, parang bobo yata ng calculator ko ngayon na. So guys, ngayon, 50 lot, parang mali nga yata ano. Ang 50 lot is worth 10,000 lang na volume sa 100 leverage. Pero subukan natin baguhin ito. Yung 50 lot mo ngayon is worth 50,000 na volume o unit. So na-guess mo yung difference. Damo na mababa ang iyong leverage. Damo na mababa lang din yung volume o unit mo at expensive yung halaga niya. Pero pag tinaasan natin sa 500 leverage, which is common kung ginagamit pa bilang scalper, 500 leverage. Pag tinaasan natin, yung 50 lot mo is worth 50,000 na volume o unit. Yung 50 lot na binili mo kaninang 100 leverage, ngayon since nag 500 leverage ka, 130 na lang ang sumatotal ng 50 lot na binili mo. Versus nag 100 leverage ka, puta, 65% ng kabang kapital mo ang taya. Ulitin natin. Ayan o, 650. Natitira na lang na kapital mo ito. Which is mali yun. Diba? Mali yung ano, lumalabas na, na-guess yung idea. So ngayon, ginagamit ito para mag-average down ka. Habang meron tayo dito, kunyari, gamit mo XM, may credit, may pakantong bonus yet. So, para makakuha ka ng proper, accurate na calculation, ilalagay mo dito kung magkano yung bonus mo o yung extra pakanto mula sa XM. Kung wala ka namang bonus, standard account, walang bonus, o kaya ultra low ka, walang bonus, di mo na kala mag-import ng information dyan. Kundi, ilalagay mo lang yung lot size and yung magkano mo binili. Parang ganoon. Ngayon, sinasabi na agad dito, eto nga, kung tutusin, kung may proper education ka, mas maintindihan mo. Which is ito nga, sinasabi dito, yan nga, tama pala yung computation dito, 1,000 na kapital, 100 leverage ang gamit mo, sa 50 lot na yan, sumatotal ay worth $650. So, sumatotal, ang porsyentong ginamit mo, base sa yung kapital, eto, 65, ano, 65%. Diba? Kanina, hindi lang natin, nakageto pala tayo. Okay, hindi ko pa, So, bukod pa dyan sa trading tools na yan, dito naman tayo sa may ledger. Yung ledger, sinasabi lang dito, what if kung nananalo ka ng $100 per day sa loob ng 56 pesos per eto, sinasabi agad sa'yo, which is medyo may error lang dito kasi trial pa lang itong Pro Dashboard. So, sabihin na agad sa'yo, magkano yung nagiging yaman mo per day, per week, per month, at conversion sa pesos, kung magkano magiging yaman mo sa loob ng isang taon, all the way sa 5 years, which is baliktad ito, tapos hindi pa lumalabas yung value dito. Since lang to, trial na
Kumaga, inaano ko pa ito pinipix ko pa pero meron na akong finalized version nito. So, na-guess nyo. Bukod pa dyan ay, kung actual tayo magta-trading scalp ng Forex o ng BTC, blah 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 blah, ayan, BTC o index, sinasabi na agad dito, buy long versus sell short. At kung sakaling magpo-Forex tayo o BTC, sinasabi dito, buy long and sell short din, di ba? So, ito yung actual calculator. Kumaga, Repa Pips calculator. So, ngayon, bukod pa dyan, ang pinaka-importante usually dyan, ito yung leverage. Para mas matanto mo, sa whatever set na kapital na meron ka, kagaya ng $1,000. Tapos gumamit ka ng 500 leverage. Ang binili mong per lot kunyari 1.3010. Pag kinalculate ngayon natin yan, sinasabi na sa'yo, way in advance, kailan ka margin call at gaano kalaki ang difference nun mula sa pagkakabili mong 1.3010 per lot. Magkano ang total difference o depreciation na mangyayari para tamaan ka ng margin call? At magkano nga ba ang kinakailangan na mag-against na value o presyo mula sa pagkakabili mong 1.3010 all the way sa papunta ng liquidation? So, mapapansin ngayon natin, 1.3010 mo binili per lot. Kapag nag-against sa'yo ng 65 pips, margin call ka. Kapag nag-against sa'yo ang market ng 104 pips, liquidated ka na. Way in advance, ang margin call mo sa position ng 129.45, that's equivalent 65 difference na nag-against sa'yo yung market. Pag nag-liquidate ka naman, o liquidation na process, kapag nag-against sa'yo ang market ng around 104 pips, by that time, ang market value, 1.2906. At sinasabi na agad sa iyo kung magkano porsentuhan na nangyayari yung margin call at liquidation. Kagaya na nakikita mo dyan. Parang awa sa sarili mag-value ng time. Hindi ka na kailangan ituro pa uli sa ilang manually. At the same time, sinasabi na agad sa iyo mga measurement dito. Base sa whatever set na capital mo at leverage mo, sinasabi na agad sa iyo sa 50%. Ito yung mga measurement na isipin natin. Sa 1,000 mong capital up to 192 lot size ang mabibili mo sa micro account and ultra low micro account gamit ang XM Global. Kung gumagamit ka ng whatever set na broker, SNEX, Bybit, blah 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 blah, pag naka-standard account ka, ganyan ang bilangan. Ang 1,000 mong kapital na naka 500 leverage, 100% na mabibili mo lot size, 3.84%. Pero kung halimbawa mayroong mga low account type kagaya ng XM Global, micro and ultra low micro, ang $1,000 mo na kapital na naka 500 leverage, ang 100% na pwedeng mabilin lot size ay 384 lot. Which is hindi mo gagawin kasi masyado kang bobong na i-all in mintaya mong ganun o yung kapital mo. Kaya may measurement yan na what if kung nanugal ka ng 50%, 192 lot ang mabibili ng $1,000 na kapital na naka 500 leverage. Pero may measurement din dyan 20% which is mas ideal na sundan mo. Kagaya ng sinasabi ko, 5, 10, 15, 20% maximum lamang ng kabang kapital mo. Lalo na kung ang gamit mo 500 leverage. Gawin natin 100 leverage. Sa 100 leverage, mapapansin mo ilan lot size na lang mabibili mo sa ultra low at micro. All the way sa standard account. Kanina nasa 3 point something yung standard account eh. Ngayon, yung naka 100 leverage ka, anak ng puta, hindi man lang makasaktong 1.00 sa standard account. Sa ultra low and micro na account, up to 76 pips. 76 lot size ang 100% na pwedeng mabibili
ng kapital mo. Which is hindi mo nga gagawin. Ngayon yung kaninang medyo malaki na 20% na lot size, ayan, 15 lot na lang. 15 lot na lang ang pwede mong mabili. Ilang dapat susundan mo sa base sa 20%. So na-guess nyo, very ideal ito, very ideal and useful na day trader scalper na tools. Kumbaga nagsisilbing Swiss sniper ito. Kasama itong nakalagay sa my pips meter, sa historical data and bank panel na ito and everything. So na-guess idea. So may kita natin sa banda dito, MA20 percentage ratio. Ngayon, ito naman, nakabase ito sa usapang 52 weeks na kung saan negative percentage ratio ito. Kung nagsa-self-study ka, wala kang idea sa ganito. Pero kung nag-avail ka ng page education sa mula sa kung sinong Poncio Pilato, mas maintindihan mo bakit kinakailangan mong maintindihan ang negative percentage ratio, positive percentage ratio, o kaya tinatawag na PE ratio. Na-guess nyo? So, na-guess mo the way na mag-self-study ka, napakalayo sa mga gaya ng sinasabi ko ngayon. Kasi all you knew, everything about chart. Panay chart lang ang alam mong aralin. Samantalang you don't have to really pack around that long kapag dating sa chart. Kasi all you have to fucking learn is kahit basic stuff lang. Sa dami ba naman ng indicator na to, bobo, tanga ka ba nga talagang tao para isipin mo na kinakailangan mong aralin lahat ito? Kailangan mo bang aralin lahat yung whatever set na nakikita mo ritong indicator? Kailangan mo bang aralin yan? Tanga ka ba? Bobo ka ba? Gano'n ka katalino sa kaka-self-study and thinking na all these indicators, set and tools na ito kinakailangan mong aralin? Puta, sumunod ka na lang sa standard. Moving average. Moving average convergence divergence aka MACD. Relative Strength Index o RSI. Stochastic. Di ba? Tapos yung tungkol sa may volume. Okay na yun. Yun lang. Alamin mo lang yung fundamental nun. Kabang basic logic psychology. Tapos na. So more on strategy, game systems, and formulation, whatever, game plan, action, and execution. Doon ka mag-focus. Hindi tayo na sinubsabing baga, mas kakatingin sa chart. Unang-una, yung mga pinagsasa, yun nalaman mong ganyang klaseng chart. Puta, million times na makikita sa YouTube yan. For free pa kung gusto mo. Diba? Pero, mapapansin mo, kahit anong klaseng paload mo ng video mga ganyan, hindi ka pa rin nagiging ganap na accurate and consistent. Kasi, you are missing a lot. You're missing a lot of shit. Kasi, yun nga, nabuhay ka sa bad culture society ng self-study, sariling sikap. Gets mo na, Repa Pips. Parang awa sa sarili, mag-value ng time. Sana sa video na to, nagkaroon ka ng some kind of idea. Ngayon, kung halimbawa, gusto mo pa ng matuto ng much better, wide, and deep education, come and join my fucking online masterclass. Para mas matanto mo yung mga pinagsasabi ko rito. Para mas ma-maximize mo. Ano nga bang meron kay Alex Sonce? Paano ko maisasa talaga yung whatever shit nakitaan na pinagsasabi niya sa whatever shit na hiyayabang niya sa Facebook and everything niya. Di ba? So, kung nais mo matuto ng whatever shit na nakikita mong ganyan, come and join my online masterclass. Pero, not so fast, you motherfucker. Sana, you have to message me first. Call me first. Para nang sa ganon, malaman ko kung ikaw nga ba ay well qualified na makapasok, maka-enroll sa aking one-of-a-kind online masterclass. Kasi yung pang-instant pang tuition fee mo doesn't guaranteed na makakapasok ka rito. Na-guess mo mga Repa Pips. You have to message and call me first para ma-interrogate mo na kita. Tignan natin kung gaano ka-cry baby o hindi. Tignan natin kung magiging damn good student ka nga ba.
Kung ikaw nga ba ay teachable na student o isa ka lang dummy student. Gets nyo? Ibig sabihin. Ako kasi si Mr. Mag-value ng time, ayoko magtuturo sa kung tanga ka na nga, bobo ka pa, tamad ka pa. Ha? Ang tamad mo mag-aral, pero nagmamadali ka, nag-aatat kang kumita agad ng trading scalping shit. Putang na, paano ka matututo niya? Masyado kang katat. Tamad mo naman mag-aral. Pinayayaman mo lang ako ng tuition fee mo. Nag-guess mo, mga repa pips? Parang awa sa sarili. Mag-value ng time.